Mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Habang naghahanda po ang ating mga kasapi sa papuri at pagsamba ngayong gabi, gusto ko pong ibahagi ang isang bersikulo sa Biblia na matatagpuan po sa mga awit 122 at bersikulo 1. Ito po ang sabi, ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po ba ay natutuwa ngayong gabi na nandito sa bahay ng Panginoon? Amen. Kung ganun po mga kapatid, purihin natin ang ating buhay na Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. At ito po ay pangungunahan ng ating mga awit. Magpuri sa ating Panginoon na buhay, sa ating mga buhay. Kaya naman inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo at ating purihin ang Diyos sa gabing ito. Sabi sa Efeso 1 verse 6, purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tunay nga na ang mga ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay ay kamangha-mangha. How wonderful it is that God is with us and is in us, and that we are here tonight, gathered and worshiping the Lord together. Malaya po tayo magpuri sa ating Panginoon.
ay dakila sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, truly we are not worthy of all the blessings that you are giving to us, but you are indeed a great God, Father, a Father of abundant blessings, Lord. We just want to thank you tonight that we are gathered here, Lord God, to worship in your name, Lord God. Thank you, Lord God, for your name is power, Lord God. Your name is healing. Sino man, ang kapatid po namin, Panginoon, na may pinagdadaanan sa oras po na ito, in Jesus' name, Lord God, work in his life or her life, Lord God. Ano man po, Panginoon, ang kanilang kinakaharap na sitwasyon sa oras po na ito, Panginoon, kayo lamang po ang nakakaalam, Panginoon. At you are the only way, Lord God. You are the way maker, Panginoon, nang sa ganun maging maayos at may saayos muli ang buhay ng kapatid po namin na ito, ano man po ang pinagdaraanan, Lord God. Lord, we just want to thank you, Lord God. We know, Lord God, you are in the midst of us right now, smiling at us, Lord God, and saying, well done, my faithful servant. Sapagkat nandirito kami, Lord God, to worship you, Lord God, and to give you honor and glory, Lord God. Lord, sa anak mo na gagamitin mo sa pagbabahagi ng iyong mga salita sa gabing ito, Lord God, let your anointing power, Panginoon, be upon him. May your words be an opener to everyone, Lord God, na nandirito ngayon at magamit po ang mga salitang ito sa araw-araw naming buhay, Lord God. Lord, we just want to thank you, Lord God, for you are the God of gods and the King of kings, Lord. Na nakilala ka po namin, Panginoon, that you are our Savior, Lord God, that we have received salvation from you, Panginoon. Lord, again, we give you all back the glory and honor, Lord God, tonight, for we know that we are now victorious. In Jesus' name, amen. 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 Maaari po tayong umupo, mga kapatid. Maligayang pagdating po sa bawat isa sa atin. Kasalukuyan po natin ginagawa ang pagsamba sa Panginoon at ginagawa natin tuwing ikalawang linggo kada buwan po. So, ipagpatuloy natin ang ating pagpuri at pagsamba sa ating buhay na Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit na pinamumunuhan po ng ating worship team. Hallelujah! Tumayo po tayo muli at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Mahal ba natin ang ating Panginoon ngayong gabi? Amen. Naniniwala ako dahil nandito tayo. Dahil mahal na mahal natin ang Panginoon. Ating sasambahin, pupurihin. Hallelujah! Hallelujah! Ibuhos natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus ngayong gabi. Hallelujah! Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon!
you, Lord. We love you so much, oh God. Hallelujah. That's why we are here to worship you, Lord. Oh, we love you, Lord. We love you so much. Hallelujah. Oh, we want to worship you, Lord. We want to bless your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Naririto kami, Panginoon, para mag-alay ng papuri sa iyo, Panginoon. Mag-alay ng worship sa iyo, Panginoon. Ang awing-awiting ito ay para sa iyo, Panginoon. Pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you tonight, Lord. Purihin ka, O Diyos. Dahil ikaw ang Diyos namin. Ang makapangyarihang Diyos ngayong gabi. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Pupurihin ka, O Diyos. Seven, Lord. Aming alay at pagsamba, kalwalhati
dakila mo, Panginoon. Isisigaw namin sa buong mundo ang kadakilaan mo, Panginoon. Hallelujah. Pupurihin ka, O Lord. Pinupuri ka. Maanawitan ka. Oh, hallelujah. You are our Lord. You're the living God. There is none like you. Oh, there is none like you, Lord. Hallelujah, Lord. Tingin mo ang aming awit, Panginoon, ngayong gabi. Hallelujah. We'll sing worship to you. Yes, Lord. I will worship you. You're a great God. You're a great God. Hallelujah. I worship you. I will worship you. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. We bless your name. Oh, we bless your name. We give glory to you, Lord. Hallelujah. You're worthy of praise. You're worthy of praise, Lord. Hallelujah. Oh, I thank you, Lord. We thank you for your unending love, O Lord. Sa lubos-lubos na pagmamahal sa amin, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin purihin ng Panginoon. Ibibigay po natin ngayong gabing ito ang papuri at pagsamba sa ating nag-iisang Diyos ngayong gabing ito. Amen? Damihin po natin ang presensya ng Panginoon ngayong gabing ito. Thank you, Lord. Nais ko, kagandahan mo ay
sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko, sa'yo lamang kailanman. Ang papuri ko, laging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo, piling sasambahin ka. Sana kung lihim, mananatili sa'yo, piling nakasumpungan ka. Sana kung lihim, mananatili sa'yo, piling sasambahin ka. Sana kung lihim, Maraming salamat, Panginoon. Ang papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Ngayon ay gawin ito, Panginoon. Dadakilain ang pangalan mo, Jesus, sa araw-araw sa aming buhay. Mahal ka namin, Lord. Mahal na mahal ka namin, Lord. Amen. Amen. Maaari na po tayong maupo mga kapatid. At ngayon, pupunta na po tayo sa ahan po ni Brother Jeboy. Hello. Hello. Good evening po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Hello. 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 All right. So, tayo po ay punta po sa banal na hapunan. So, ang sama-samang pagdulog sa hapag ng Panginoon ay kasanayan ng mga sinaunang Kristiyano. Ito ay tinatawag na agape meal. So, yung agape meal po ay ito po ay in other words, ito po ay love feast. Tinatawag po nila. And Christian meal that promotes community and fellowship and harmony. So yun po yung agape meal. Sa communion, kinikilala ang banal na presensya ng Panginoong Hesus. Pagkakataon din ito upang maramdaman ng bawat Kristiyano ang pagkakaisa. Ang mga mayayaman ay nakikisalo sa mga mahihirap. Ang lahat ay pantay-pantay sa banal na hapunan. Ngunit sa iglesia ng Korinto, nakaranas ng kaunting problema si Apostol Pablo. Tulad ng alimang iglesia, nakakita siya ng ilang suliranin na dapat iwasto. Bilang mga anak ng Diyos, napakahalaga na unawain natin ang salita ng Panginoon at maging bukas tayo sa mamaaring pagwawasto sa nais gawain ng Diyos sa ating buhay.
bilang isang katawan. Isang naging suliranin na nakita ni Pablo ay ang mga pangkat-pangkat ng mga kaanib sa oras ng hapag ng Panginoon. Ang mga mayayaman, mga magkakasamang grupo ay humihiwalay sa iba. Isa pa ay pagiging makasarili ng iba. Kumakain at umiinom sila ng labis at nawawalan ng paggalang sa banal na hapunan. Ang banal na komunyon ay iniutos ng Panginoon upang siya ay ating alalahanin. Upang magawa natin ito, kailangan natin ang isang nakahandang puso at bukas na kaisipan. Dahil ito ay paggalang mismo sa katawan at dugo ng Panginoon. Ang pagtanggap sa katawan ng dugo ng Panginoon sa parang hindi karapat-dapat ay isang pagkakasala. Kabilang sa mga paraang karapat-dapat ay ang pagsusuri sa sarili bago tumanggap ng banal na komunyon. Ang tamang pagsusuri sa sarili ay ginagawa ng mga nagnanais lumago sa pananampalataya at sa kaalaman. Ito ay paraan na kapakumbabaan at pagbubukas ng sarili sa liwanag ng Diyos. Ang taong nagsusuri ng sarili ay handa sa mapagtutuwid ng Diyos. Kumikilala siya sa mga sariling kahinaan at pagkukulang. Sa mismong tinapay at katas ng ubas, ang Panginoon ay nangungusap sa bawat mananampalataya. Sa bawat tatanggap ng komunyon. Ito ay simbolo ng pagpapatawad na pinagkakaloob ng Diyos. At ang pagpapatawad ay pinagkakaloob lamang sa mga tunay na nagsisisi. At ang mga tunay na nagsisisi ay nagsasaliksik ng kanilang sarili upang ilantad ang karumihan at mga kasalanan kaloob ng Panginoon para sa mga lumalapit sa Kanya. Darating sila sa iglesia na may bitbit na kasalanan, ngunit uuwi sila na nawala ng bahid ng kasalanan dahil sila ay pinatawad na ng Panginoon. Ang pangalawa ay ang banal na komunyon ay pagkilala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kinikilala po natin ang tinapay at katas ng ubas bilang masimbolo at hindi literal na katawan at dugo ng Panginoon. Ngunit kailangan pa rin nating igalang ang mga ito bilang mga banal na bagay. Higit pa rito, kailangan nating kilalanin ang banal na komunyon bilang isang banal na gawain ng ating Diyos. Iniutos tayo ng Panginoon na tuwing ginagawa natin ito, inaalala natin siya. Ang pag-alalang ito ay hindi lamang sa isip, kundi sa kanyang presensya. Ito ay pagsariwan natin sa pagkikiisa ng Panginoon sa ating kalagayan bilang tao. Siya ay kasama natin sa banal na hapunan. Ibig sabihin, ang paggalang natin sa mga elemento ng komunyon ay tumutukoy sa ating paggalang sa mismong presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan sa oras ding ito. At ang kawalan ng paggalang sa mga ito ay nangangahulugan na kawalan ng paggalang sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Pablo na naging kaparasahan pa sa iba ang dulot ng komunyon. Sila ay nagkasakit at iba ay nangamatay. Sa halip na maging biyaya, ang komunyon ay maging kahatulan sa kawalan nila ng paggalang sa presensya ng Diyos. Ang pangatlo, ang komunyon ay pagdiriwang sa ating pagkaisa bilang isang iglesia o isang katawan ni Kristo. Ang iglesia ay binayaran ng Panginoon sa kanyang sariling dugo at ito ang ginawa niyang kanyang katawan na maglilingkod sa mga tao sa sanlibutan. Sa hapag ng Panginoong Hesus, tayo nagdiriwang sa isang banal na salo-salo kasama ang Panginoon. Sa ganitong diwa, tayo ay panaging isang katawan, bagamat tayo ay marami.
Ang banal na komunyon ay katibayan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating katubusan. Ang pag-ibig ding ito ay naisang madarama ng bawat kaanib ng iglesia. At ang pag-ibig na ito ay inasahan ding ibinabahagi ng bawat isa sa kanyang kapatid sa loob ng simbahan. Wika ng Panginoon, ibigin ninyo ang isa't isa. Sa ganitong paraan, makikilala ng iba na kayo ay alagad ko. Ang komunyon kung gayon ay tanda ng pag-ibig ng Diyos para po sa atin. At ito ay katibayan din ng ating pag-ibig sa isa't isa. Muli mga kapatid, bukas ang hapag ng Panginoon para sa lahat. May kasalanan ka ba? At humingi ka ba ng pagpapatawad mula sa Panginoon? Lumapit at patawarin ka niya. Mahal ka ng Diyos at kailanman hindi ka niya itataboy kung lalapit ka lamang sa Kanya ng buong puso. Inayaan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Noong gabing iyon, siya ipinagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na hinihanda para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin po natin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng ating dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag po ninyo ang muling kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagparito. Inumin po natin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Isang palakpak po para po sa Panginoon. Ang sabi ko po, ulitin ko po muli, ang sabi ko po, isang palakpak hindi para sa mayor. Yung palakpak po ninyo, pang mayor lamang po. Ha? Ang sabi ko, isang palakpak para po sa Panginoon. Yun po ang para sa Diyos. Hallelujah. Praise God. So, isang kagalakan pong muli na tayo po nagsama-sama po para po sa ating pong pagsamba at pag-aaral po sa salita ng Diyos sa gabi pong ito. Panginoon, salamat po sa isang napagandang pagkakataon at pribilehiyo na mayroon po kami. Na kami, Panginoon, ay tinipon po ninyo sa inyo pong banal na lugar, sa inyo pong banal na dako, upang kami ay turuan ng iyong mga salita, upang kami, Panginoon, upang kami ay magkunik pong muli sa iyo. So Lord, salamat po. Dalayan po namin, Banal Espiritu Santo, na kayo ang patuloy po na kumausap po sa amin. Kayo po, Panginoon, ang patuloy po na magpala sa bawat isa ng iyong mga anak. So Lord, salamat po, Panginoon. Purihin po kayo. Ini-entrust ko rin po sa iyo, maging aking pagtuturo. Wala akong magagawa kung wala po kayong gabay at tulong po sa akin. So Lord, ini-entrust ko po sa iyo ang aking pangaral po sa gabing ito. May your name be glorified alone, O God. Lord, salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Siguro doon sa bandang nasa likuran, kung makalapit na lamang po kayo sa bandang harapan. Ano?
para mas maganda po. Mas maganda po yung, yung nagkakadikit-dikit po tayo para mas maganda pong tignan. Okay po. Sino pong nandito po nung nakaraang buwan, yung night service po natin, o Filipino service po natin? Sino po nandito? Pakitaas po yung kamay. Hindi ko na matandaan po. Okay? Natandaan niyo pa ba yung aking pong itinuro nung mga nagdaan pong nakalipas po na Filipino service po natin? Ako po ay hinango ko po ang aking itinuro po sa inyo mula sa 10 utos. Tama po ba? Natatandaan niyo po na kinuha ko po doon sa unang utos hanggang pangalawa. Nang sabi po ng Biblia, ako ang iyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. So, pinamagatan ko po ang aking itinuro po sa inyo. The first place belongs to God. So ngayon pong muli ay hango po ako muli doon sa 10 utos. Pag napapakinggan po ninyo yung salitang utos, ano ang nasa isip po ninyo lagi? Ano ang lumalagay po sa isip po ninyo kapag napapakinggan nyo yung salitang 10 commandments or commandments of God? O 10 utos. Ano ang lumalagay? Anong naiisip po ninyo kaagad? Utos. Pag sinabi po nating utos, siyempre pag unang-una, pag utos, para bagang another. Parang ito isang burden, isang pabigat, isang sakripisyo, isang pagpapahirap. Si utos eh. Di ba? Yes. Kaya minsan, pero ang totoo po, doon po sa utos ng Diyos, hindi po ito isang pabigat. In fact, ito po ay isang blessing para po sa atin. Actually, yun po ang rason kung bakit maraming mga tao, hindi po nila nai-enjoy what God's command sa kanila po mga buhay, sapagkat iniisip po nila, ito po ay para sa Diyos or anything. Hindi ko alam kung anong may. Pero ang totoo po, sa bawat kumano, sa bawat utos ng Diyos, it is for our good. Di ba? It is for our good. Ito ay para po sa ikabubuti po natin. Hindi po ito para po sa Kanya in the first place. Ito ay para po sa ikabubuti po natin. Sapat ano pangkailangan ng Diyos? Siya na ay Diyos eh. Hindi na mababago ang Kanyang pagka-Diyos. Kaya nga po nagbigay siya ng Kanyang utos upang tayo po ay mapabuti. It is for our good. Tama? It is for our good. Kaya nga po, babalangkasin po natin muli ang ano pong pang-apat na utos ng Diyos. May chocolate ang makapagsabi, huwag niyong buksan ang inyong Biblia. Okay lang, pakibigyan mo yung makapagsabi ng 10 utos. 10 utos, pang-apat na commandments. Alalahanin ang? Walang makalala. Yun ang sabi ko nga sa inyo. Mula sa pagkabati, nakasulat nung sa simbahan Hindi kayo nagbabasa Okay, ito na. Okay, walang nakakuha sis. Remember the Sabbath day. That is the 4th commandment. Raquel? Sister Raquel daw. Hindi ko narinig kasi. One chocolate po, Raquel. So, yun po ating pag-aaralan po sa gabi pong ito. So, ang pag-aalala po sa Sabbath day. Remember the Sabbath day. So, ang kautusan pong ito po ay hindi ito isang para pabigat o isang burden para po sa atin. In fact, ito po ay isang pagpapala po kung alam po lamang po natin kung ano ang nasa kalooban po nito. What is inside of this commandment? Ito po isang malaking pagpapala. Maalala ko po si Haring David. Ito po'y unawang-unawa ni Haring David. Ang sabi po ng Salmo chapter 84,
verse 10. Ano po ang sabi po ng Salmo chapter 84 verse 10? Ang sabi mo ni Haring David, mas mabuti pa ang isang araw na ikaw ay nasa bahay ng Panginoon kumpara sa 1,000 taon na nandun ka nakasalamuha ang tagamundo o sa pakisalamuha sa tagamundo. Okay. Mas maganda sa English, mababaw kasi yan. Gagamit tayo ng English version, itatagalog na lang natin. Tingnan mo sa King James. Anong sabi po doon? For a day in the courts. Anong sabi po doon? Is better than 1,000 years. Di ba? Kaya nga po si Haring David nananabik po, lumagi po sa templo ng Panginoon. Di ba? Nananabik po siya. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Just imagine. Kaya nga po, mayroong pong napakaganda po kay Haring David, hindi niya ipagpapalit ang araw po ng Panginoon. Ang sabi rin po ng Psalm chapter 27, Psalm 27 verse 4, ito po ang kanya rin pong sinabi ulit. Tingnan po natin. One thing I have desired of the Lord, that I will seek after thee. I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Diba? Okay. Isang bagay lang ang aking ninanais, sabi niya, ay ang lumagi. Okay? O hanapin ang mukha ng Diyos doon sa templo. Mayroon din po ba tayong ganong kaisipan? Ganong uri ng puso? Ganong desire? One thing I have desire. Mayroon din ba tayong desire na ganon? Na lumagi upang pagmasdan ang beauty of God? At hindi lamang po yun, 26 verse 8 ng Psalm. Alam niyo po, tinignan ko po. In 26 of Psalm, verse 8. 26 verse 8. Lord, I have loved the habitation of thy house and the place where thine honor dwelleth. Wow. Praise God. Isa pa. Ito, familiar na siguro tayo sa inyo. Psalm 23 verse 6. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. Sana ganun po tayo. Hallelujah. Forever. Praise God. So alam niyo po, mayroon po malaking benepisyo. So kung ganun po, ang pagdalo po sa gawain ng Panginoon is not a burden, kundi ito isang blessing. Kaya nga po, kung ito lamang po ay maintindihan po nating lahat, I'm very sure, kapag mayroon po tayong ganong kaisipan, ganong uri ng puso, na tulad po ng experience, tulad po naranasan ni Haring David, I believe na wala nang aabsent tuwing linggo. Kasi sabi ng Psalm, sabi po na 84 verse 7, it's better the one day, mas mabuti pa ang isang araw kaysa 1,000 taon. So kung ito po, ito po ay maging, ganun po ang maging damdamin po nating lahat, siguro po wala na rin pong malilate tuwing linggo. Amen? Hindi kayo makapag-amen kasi hindi kayo enjoy hindi kayo nag-enjoy. Pero kapag ikaw ay nag-enjoy sa pagdalo sa gawain ng Diyos, Sabado pa lamang, alam mo na kung inususo tuwing linggo.
Usually sa mga babae, nakatatlong beses nang isinuot, hindi pa alam kung ano isusuot. Doon sa mga lalaki, ganun din. Ha? Sabado pa lamang nakaplansya ka na ng idaramit mo. Di ba? Kasi excited ka. Di ba? Hindi yung nanghalongkat ka nung isusot mo. Sabado pa lang, inihanda mo na ang susutin mo. At higit sa lahat, inihanda mo na ang puso mo para po sa iyong pagsamba po sa Panginoon. Excited ka. So hindi ka na malilate. Sabi ko nga Hello. Hindi kayo makapag-imin kasi lagi kayong late Hindi kayo excited Alam niyo po, totoo po. Sa akin po, alam ng akin pong misis po yan. Sabado pa lang, kasi kami kanya-kanyang plantsahan ng damit. Sabado pa lang, maging ako nakaplantsa na akong damit ko. Nakaayos na lang isusot ko. Nakahanger na yan. Para po sa kinalingon. Ito, excited para po sa akin pong pagsamba po sa Panginoon. Hallelujah. So, ang sabi po ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. Exodus chapter 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. To keep it holy. Praise God. Sabi po ng Diyos, remember. Remember. Bakit? In every day's life, we are forgetful. Yun pala In every day's life, we are forgetful. Makakalimutin po tayo. Madalas makakalimutin din po tayo Forgetful. We forget our opportunities. Nakakalimutan po natin mga opportunities po natin. Responsibilities. Minsan nakakalimutan din po natin. Hindi lamang po maging ating mga boss, minsan nakakalimutan na natin Sino makakaalala ng kanyang baw? Nung siya nag-asawa. Paalala pa ba yung baw mo? Kalimutan mo na. Maging mga boss natin, nakakalimutan na natin Di ba? Maging mga priest po natin, mga taong nakilala natin, minsan nakakalimutan din natin. Forgetful. There's a time, minsan may buwabati po sa akin. Hello, Pastor. Sabi ko, saan ko ba nakita? Hi. Pero ang totoo, nag-aay ko, pero hindi ko na matandaan saan ko siya nakilala Hindi ko na may pangalan niya, hindi ko na rin alam So nag-aay na, kahit hindi ko alam, para mabuksan lang yung mind ko, hello, kumusta? Hello, kumusta po kayo? Hanggang sa habang tumatagal ng pagkikwentuhan, doon ko nare-realize kung saan ko siya. Mayroon po tayong tindi sa talagang makalimutin. Praise God. Subalit okay lang. Makalimutan mo yung katabi mo, huwag mo lang makalimutan si Lord. Kung lang makalimutan mo yung katabi mo, okay? Huwag mo lang makalimutan po si Lord. Okay? So the fourth commandment, remember the Sabbath day to keep it holy. So titingnan po natin. Ano po ang dapat po nating i-remember? Sabi ko po sa inyo, is to remember the Sabbath day, it's a blessing for us. It's not a burdensome. Hindi po ito isang pabigat. Hindi po ito isang pasakit. Hindi po ito isang kalugihan. Kundi ito po isang pagpapala para po sa nagpapahalaga po nito. Okay. We are to remember the Sabbath is, unang-una, God's gift to humankind. Ito po isang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Okay, huwag niyo isipin po na Sabatista po tayo ngayon. Sinasabi ko Sabbath day. Mamaya itatama ko po itong word na Sabbath. Okay. Baka mamaya sabi nyo, Sabatista na si Pastor Ben. Hindi po. Okay po. So, ituturo ko lang mong po kung ano yun dito sa Bible. At the end, makikita nyo rin po yung Sabbath. Okay? Ang meaning po noon. So, we are to remember that the Sabbath is God's gift to humankind. Ito po ay isang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. So the Sabbath was made for man.
Ang Sabat po ay ginawa para po sa tao, not man for Sabbath. Not man for Sabbath. That is from Mark chapter 2, verse 27. Kindly, ano po? Ang sabi po ng Mark chapter 2, verse 27. And he said unto them, the Sabbath was made for... Okay. So meaning, ito po ay blessing. Kasi ginawa ito para po sa atin. So God's gift para po sa atin was made for man. It is a blessing for us and not man for the Sabbath. So meaning, hindi po ito pabigat. Not man for the Sabbath. Okay. The Sabbath belongs to God, and yet it was made for man. So this commandment was not given for the benefit of God, but for us. Ito po'y ginawa, hindi po para po sa benefits po ni Lord, kundi para po sa benefits po natin. Sino po nagbe-benefits po sa pagdalo? Diba? Sinong nagbe-benefits? Ano pong benepisyo na mayroon po na ating pong nakakamit pag tayo po ay dumadalo? Sa gawain po ng Panginoon tuwing linggo. Ano pong benepisyo na nakukuha po ninyo? Ha? Nagbe-benefits ba tayo? Nagbe-benepisyo ba tayo tuwing linggo? Ano benepisyo po natin? Yes, unang-una na benepisyo. Pag ikaw'y dumadalo tuwing linggo, ikaw ay lalago. Ikaw ay lalago sa iyong pananampalataya. Ito'y tumutulong sa iyo, sa iyong paglago. Paglagong espiritual. Kaya po napakalaga po. Ha? Parang gusto mong lumago, patuloy yung panabikan ang pagdalo sa gawain ng Diyos. Malala ko, nung ako'y bagong Kristiyano po, hindi ako kontento na kasi wala kaming night service o wala kaming afternoon service. Dumadalo pa ako na afternoon service sa ibang church. Ganun po ako kauhaw, ganun po ako kanabik, kung paano ko pinanabikan ang salita ng Diyos. Pagtapos po, kasi morning service po kami, pagdating ng hapon po, kinakailangan kong dumalo sa isang simbahan po na ang kanilang service po ay hapon. Hindi po ako nagsawa. Hindi ako nagsasawa. Gustong-gusto ko pong umupo na makinig. At praise God, ito'y malaking tulong na kini pong paglago. Kaya nga po, pangatlong taon ng aking pagiging Kristiyano, ako na po isang leader ng simbahan. Pangatlong taon ko pa lamang. Pang-4 na taon, nagkukrusid na ako. Ganun po, kabilis. Kasi nandoon yung hungerness ko, nandoon yung eagerness ko to know God more. At praise God, sapagkat dahil po doon, lalo ko pong na-experience po si Lord. Sa pagdalo po natin, hindi lamang tumutulong sa ating paglago, kundi lalo pong nakukultivate yung ating din pong faith po kay God. Sapat ang sabi po, faith comes from hearing and hearing by the word of God. Just imagine, 6 na araw nasa trabaho ka, anong napapakinggan mo? Ha? 6 na araw nasa bahay ka, anong napapakinggan mo? Ay, di ingay ng asawa mo. Ha? Sa work, di ingay ng kasami, kakalang mano mo. Ha? Puro ingay ng kung ano-anong ingay. So ito po'y pinakamanda. Ang araw ng linggo ay ito'y araw ng napapakinggan mo ay ang sigaw ng pastor. Amen? Di ba? At yun po, lumalaki ang ating pananampalataya. Ha? Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya nga po, huwag po natin sayangin ang mga pagkakataon yan. Sapat dito po, tayo po'y lalago ang ating relasyon po sa Diyos at lalago ating pananampalataya. Ito po'y magkakaroon po tayo ng strength, magkakaroon po tayo po ng tamang direksyon sa buhay. Kaya nga po, napakaganda po ang dumalo sa gawain po ng Panginoon. Huwag po sana nating ibaliwala po ito, ang pagdalo sa gawain po ng Diyos. So, excited ba tayo sa pagdalo? Ha? Excited ka ba? Yes. Ha? Tanungin mo ang katabi mo kung excited siya tuwing linggo. Ha? Tanungin mo yung katabi mo, nasa likod mo kung excited siya. Ha? Oh, okay. Oh, ngayon, anong sagot niya? Yes. Anong sagot niya?
Oh. Diba? So, puli po, yun po ang prayer ko po, na dapat po tayo po ay excited po sa pagdalo po sa gawain po ng Panginoon. Amen? Excited po tayo sa pagdalo tuwing gawain po ng Diyos. Did you just imagine? Tulad ng sabi ko po, ang linggo po, ito i-design. O ang araw ng Panginoon, i-design for man. I-design para po isang regalo. Isang regalo ng Diyos para po sa atin. Para tayo lumakas, para tayo tumatag, para tayo po ay ma-enjoy po natin ating Kristiyanong pamumuhay. Praise God. At kaya nga po, for our benefits, kaya po nakakatuwa rin po na maging ating pong pastor. Ginusto po niya na magkaroon po tayo ng every second week, ninais po niya na magkaroon po tayo ng Filipino service. Ginusto niya. Hindi para sa kanya, kundi para rin po sa atin. Just imagine, dapat nagpapahinga na yan. Pero hindi, kasama pa natin siya. So dapat po, i-enjoy po natin yung bawat pagkakataon. I-enjoy po natin ang bawat pagkakataon na tayo po'y makadalo. Actually, kaya nga ginawa ng night. Kaya pagkagabi, usually, may nagtatrabaho pa ba ng gabi? Bibihira siguro pag linggo, ano? Bibihira na rin siguro pag linggo, eh. Siguro yung mga nag-work sa hospital, yung mga nag-work sa mga essential, ang kanilang mga works, siguro pwede yun. Pero yung mga ibang trabaho, hindi na rin tayo nag-work ng gabi, ng linggo, di ba? So, sa akin nga lamang po, kung ikaw may pananabik sa gawain o sa presensya ng Panginoon, hindi mo palalampasin ang gaytong pagkakataon. Amen? Actually, totoo po. Kung tayo lamang po ay excited, alam niyo po, maliit lamang po ang simbahan nito para punuin. Maliit lamang ang simbahan pong ito para punuin. Kung lahat ay excited para po damhin o imit ang Diyos dito sa lugar pong ito. This is a dwelling place of God. Ito po ay isang lugar o bundok ng Panginoon kung tawagin. So dapat po excited ka to meet God into this place. Dapat excited po tayo po doon. Kaya tulad ng sabi ko po, kung tayo lamang po ay excited po, tiyak ang simbahan pong ito ay maliit para po sa atin. Kung ang lalamang po sa atin, nagbibigay po, yung excited na hindi, dumadalon din nabibigatan. Nako, praise the Lord. Baka next year, baka kailangan natin palaki nito. Baka next year, kailangan natin palakihin ito. Kung tayo lamang po ay magkaroon ng excitement to worship God, to meet God into His holy flesh. Diba? Kung tayo lamang po excited. Pero yun po kailangan po natin. Nakakalungkot nga lamang kasi ang tao gusto ang blessing, pero ayaw namang lumapit po sa Diyos. Gusto mapagpala, pero ayaw namang lumapit po sa Lord. Gusto may panalangin, pero ayaw namang dumalo ng prayer meeting. Just imagine. Hallelujah. Gusto lamang blessing, but ayaw niyang lumapit po sa nagbibigay ng blessing. Okay. So, una, we are to remember that the Sabbath is God's gift to humankind. Ito po ay regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Praise God. Na-enjoy mo ba yung regalo na yon? Ine-enjoy mo ba? Praise God. Pangalawa, God gave the Sabbath as a day of rest. Ito po rin po araw ng pamamahinga. Bakit? Man was intended to be a worker. Diba? Puro mga trabaho, work. So kaya nga mas maganda rin may ganitong pagkakataon.
Kaya po pag nandun na, 6 na araw ka na nagtrabaho, pagdating mo ng simbahan, okay. Gagawin ko lang example po ito kasi mas madalas ko napapakinggan. Halimbawa, mga farmers. 6 na araw na sa farm, pagdating pa simbahan, pag-usapan pa, farm pa rin. Iba nyo na rin ang usapan. Diba? Ibayin na rin natin. Yung nakaka-excite na rin. Kasi puro trabaho, parang palayain mo naman ang sarili mo. Palayain mo naman, limo. Sabi ko, lagi ko sinasabi noon, pag nangangaral ako, okay, umatin kayo ng simbahan, pagdating, bago kayo umalis ng bahay, iwanan ninyo ang lahat ninyong alalahanin. Bago pumunta ng simbahan, iwanan mo muna sa bahay ang lahat ng alalahanin. Pagdating mo sa simbahan, focus. Maging ano naman. Magkaroon ka naman ng bagong, yung kaisipan po na, ma-refresh naman po tayo. Kasi puro na lang, iniisip po natin kung ano-ano. Ang hirap pagdating mo ng simbahan, labahin pa rin iniisip mo, o trabaho pa rin. Huwag naman. Masyado nang mabigat po yan. Kaya sabi ko, God give the Sabbath as a day of rest. Because man was intended to be a worker. At in the plans of God, man is not to work all the time. Doesn't work for all the time. Hindi naman po all the time tayo nagtatrabaho. Manghihina rin po tayo. Okay. Isa pa, man needs to be recharged. Kailangan din po natin na ma-recharge. Tulad po na isang baterya. Isang baterya na ginagamit. Diba? Kinakailan ma-recharge. Sapat kung hindi mo i-recharge, ano mangyayari? Siyempre malulubat. Malulubat pag hindi mo ni-recharge. Kaya tayo po tulad din po ng isang battery na kinakailan din po na ma-recharge o ma-connect sa nagbibigay ng power. Kailangan po natin ay linggo-linggo na ma-connect doon sa nagbibigay po ng lakas. Diba? Recharge. Kaya nga po, pagdating po natin dito, ito po yung pagkakataon to connect, i-charge po, recharge. Yung pong spiritual na buhay, i-recharge po natin, i-connect po natin kay God. Lord, I need you. Lord, nais kitang maramdaman. Lord, nais kitang maranasan. Lord, nais ko, gusto ko ang yung embrace sa araw na ito. Mayroon po sana tayong ganong panabik. Desire po natin. Sapat totoo po, yun ang kailangan po natin. Yun po ang rason bakit marami sa atin nanghihina. Di ba? Yun po ang rason bakit marami mga Kristiyano ang nanghihina. Bakit? Hindi naman siguro nakakalimutan, kundi pinapabayaan po nila na sila ay lubat. Kaya pag lubat ka na, anong mayayari pag lubat ka na? Ano itsura ng isang taong o isang ng battery pag lubat? Useful. Ay hindi na magagamit. Ganoon din po sa tao. Pag lubat ka na. Anong reaction mo pag lubat ka na? Tingnan po natin. Kapag ang tao ay full charge. Kapag ang tao ay full charge. After panggali-galing ng church, nakangiti yan. Nakangiti yan. Pero kapag ang tao ay lubat. Alam niyo ako, ang asawa ko alam niya pag ako'y lubat. Sapat ako'y sobrang magalitin. Sobra akong magalitin. Sa simbahan lang, hindi. Pero sa bahay, pag lubat po ako. Pero alam ko naman paano mag-charge. So, hindi ko hinahiyan po na tumagal po yon na ako'y malubat. Paramdam ko nalulubat na ako, kahit sa bahay, nag-recharge po ako lagi. At especially dito po sa church. Kaya po kailangan po natin ang mag-recharge po lagi. I-recharge po natin ang ating pong buhay spiritual sa Panginoon. Need to be recharged every
Always. Not only every Sunday, but always. Kinakailangan po natin to be recharged always. So man needs to be recharged just as battery can run down and needs to be recharged, so can a person. Ganun din po sa tao. So pangatlo, bakit sinabi ng Diyos, remember the Sabbath day to keep it holy. Pangatlo, God gave the Sabbath as a day of, kanina sabi ko po, is a gift. Pangalawa, anong pangalawa? Rest day. Para makapagpahinga naman po tayo. Maiba naman. Puro work na kayo ng work eh. Ma-recharge naman kayo. At maiba naman po tayo. At pangatlo po, God gave the Sabbath as a day of worship. Is a day of worship. Ang tao po, iniisip po nila na Sunday, ang Sunday po ay ito yung araw po na hindi lang po sila mag-work. Pero isang bagay din po, totoo po yun. But people, more than bodies, they have spirit. Yung mga iba kasi, rest day. So okay lang, dito ako mag-rest day sa bahay, pastor. Dito na ako sa bahay mag-rest. Dito na ako magpapahinga. Pero hindi po. Hindi po. Kailangan pa rin po natin dumalo sa Biblia. Dito na po ko mananalangin, pastor. Dito na po ako magbabasa ng Biblia. Hindi po. Hindi pa rin po enough. Sapagkat may sabi po ng Hebrew chapter 10 verse 25. Anong sabi po ng Hebrew chapter 10 verse 25? Ha? Hebrew 10:25. Not forsaking the assemblies of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much more as the day approaching. So hindi po natin ito dapat, not forsaking, hindi po natin ito dapat kinakalimutan, ang pagdalo sa gawain po ng Panginoon. Tulad po ng pagsamba po. Ang pagsamba, sama-sama. Alam niyo po, mas masarap sumamba pag marami po tayo, di po ba? Mas masarap sumamba po pag marami rin po tayo. Praise God. Hallelujah. So the Sabbath become the Lord's Day in the church. So ito na po, sisimulan ko na po to. The Sabbath become the Lord's Day in the church. Yung Sabbath po, before, Sabbath po, sila, Saturday, Sabbath. Okay. Di lang pupunta po sa church o nag-worship. Pero sa panahon po ni Jesus Christ, Jesus appeared, o the Sabbath become the Lord's Day in the church. Number 1, Jesus appeared 5 times after the resurrection on the first day of the week. Ilang beses po na nagpakita si Lord? 5 beses po. At ito po ay pari-parihas. Pagkatapos ng kanyang resurrection, at ito po ay sa araw po ng the first day of the week. So, ano ba yung first day of the week? Sunday. Sunday. Kaya nga po, Sunday worship po. Nandito po tayo every Sunday. Okay? So, ipatutunayan ko pa sa inyo. Jesus appeared 5 times after His resurrection on the first day of the week. At ito pa, the Holy Spirit descended on the day of Pentecost. Kailan po? On the first day of the week also. Tatagpuan niyo po yan in the book of Acts, chapter 2 onward. Makita po natin, on the first day of the week. Okay? Bumaba ang banal ni Espiritu. Okay? Sa araw po ng the first day of the week. The Lord's Supper was observed on the first day of the week. Acts chapter 20, verse 7. The Lord's Supper was observed on the first day of the week. Acts chapter 20, verse 7. Isa pa, ang sabi po ni San Pablo,
Sa 1 Corinthians chapter 16, verse 2. Anong sabi po? Pakibasa po. Pakibasa po ng malakas, church. Kailan po yan? No. 1 Corinthians. Okay, tapos na yun. 1 Corinthians 16, verse 2. Ito po yung sinabi po ni Paul. First Corinthians. Okay. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in his store as God hath prospered him, that there be no gathering when I come. Anong sabi po doon? The first day of the week. Ito po ang pagdadala po ng ating po mga kaloob po sa Panginoon. Di ba? Paul said, we are to bring our offerings to the Lord's storehouse on the first day of the week. First day of the week. Ito po ay tuwing linggo po. Kaya nga po, first day of the week. Kaya wag po natin kalimutan. Ang first day of the week, dapat po excited po tayo. Excited po tayo to meet our Savior, to meet the presence of God sa lugar pong ito. Dapat excited po tayo to meet the presence of God. Dapat excited po tayo to connect para mag-connect po tayo po sa Diyos every Sunday. Dapat excited po tayo sa ating pong pagsamba every Sunday. Diba? Just imagine. Ang sinasamba po natin, hindi lamang po isang ordinaryong o isang makapangyarihang tao, kundi Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Diba? Kaya po sabi ko sa inyo kanina, pag pumalakpak ka, hindi pang palakpak sa isang kapitan. Pag pumalakpak ka sa Panginoon, palakpak talaga para sa Diyos. Hindi pang kapitan, hindi pang mayor lang. Diba? So, excited din po tayo not only to worship God, also to bring our offering and tithes to the Lord. Excited ba kayo? Excited ba tayo sa Sunday para dalhin ang ating pong kaloob sa Diyos? Diba? Parang hindi kayo excited. Ha? Actually, dapat excited po kayo sapagkat ito po ang pagkakaloob din po natin sa Panginoon ay nagbubukas lamang po tayo ng pintuan para po tayo pagpalain po ni Lord. Gumagawa po tayo ng rason upang tayo po ay pagpalain po ng Diyos. Gumagawa ka ng rason para pagpalain ka po ng Diyos. Sapagkat kapag pinagpala mo ang gawain po ng Panginoon, ang Diyos po ay lalo kanya rin pong pagpapalain. Pero kapag hindi mo ginawa po yun, hindi mo, time come, magugulat ka lang, bigla na lamang po na minsan mawawala. In fact, mayroon po sinabi ng Diyos mas maganda po nag-impok ng kayamanan po sa langit rather than in bank. Mas maganda po yan. So dapat excited po tayo para po sa ating pagdadala ng ating kaloob every Sunday. So sa gabing ito, okay, doon sa ating po mga, kung mayroon man kayong bulletin, nakasulat na po doon sa bulletin po natin. I know na ang bawat Pilipino, o marami po sa atin dito sa New Zealand, bibira na po nagdadala ng cash. Pero, mayroon naman po tayong account. Church account. Amen? So, gumawa po tayong rason para po tayo ay pagpalain po ng Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos dahil po pinagpala mo ang kanyang gawain. Amen? Praise God. So, the Sabbath gave us an opportunity to be still and know that God is God. God, that's from 46 of Psalm, verse 10.
So people need to be thoughtful and meditation. So ito po, kinakailangan po natin. But people, tayo po, kailangan need time to be thoughtful, for thoughtful and meditation. Kaya po, napakaganda pagkakataon. Habang umawit po tayo, nagme-meditate po tayo, nag-iisip po tayo, nagme-meditate po tayo, how good our God is. Gaano po siya kabuti sa buhay po natin. Diba? Ang gaganda ng mga awitin po natin. Ang gaganda ng mga awitin na pinapawit po sa atin. Yeah, it's a time. Habang nag-worship po tayo, it's a time to be still and pause. Lord, namnamin mo, lasahin mo ang mensahe ng iyong inaawit. Hindi lamang yung basta umaawit ka. Mas maganda po, need to be still. Namnamin mo, lasahin mo, meditate mo. Diba? Pagbulay-bulayan mo ang iyong inaawit. Lalo mo na may enjoy po ang pagsamba at ang pag-awit po sa Panginoon. Diba? Kaya ako po, habang nag-worship po tayo, kahit na minsan sabi ng asawa ko, habang kumakanta tayo, uy, lakas-lakas yung boses mo. Nandun ka sa harapan, si Pastor hindi pa naman, doon sa harap mo. Never mind. Wala akong pakialam. Kahit anong klase ng boses mayroon ako, ang inaawitan ko ang Diyos. Diba? Totoo po. Never mind. Ini-enjoy ko yung mensahe ng awitin, kahit anong klase ng boses mayroon ako, isisigaw ko pa rin. Diba? Isisigaw ko pa rin. Na-enjoy ko yung mensahe ng bawat awitin. Yun po ang kailangan po natin. Kaya marami po sa atin minsan nabuboring po sa pagsamba. Bakit? Hindi nila ini-enjoy yung kanilang inaawit. Di ba? Hindi nila ini-enjoy yung kanilang inaawit. Hindi nila mini-meditate. Hindi sila naging thoughtful. Hindi sila nag-meditate. What the message of the song? Yun po kailangan po natin. Kaya po mahalaga po ang pagdalo every Sunday. So, people need time to be thoughtful, meditation. Pangalawa, people need to keep their hearts in tune with God. People need to keep their hearts in tune with God. Kaya nga po, pagdating mo ng linggo, anong gagawin mo? Pagpasok mo dyan sa pintuan, pagpasok mo dito sa loob, i-tune mo na yung heart mo kaagad. Sapat, this is a holy place. This is a holy ground. I-tune ko agad yung heart mo kay God. Amen? People need to keep their hearts in tune with God. Okay, conclusion. The reverent observance of the Lord's Day is constant reminder of our Lord's victory over sin, Satan, and death on our behalf. Kaya nga po, ito po isang celebration eh. In fact, ito celebration talaga eh. Kasi reverent observance of the Lord's Day is constant reminder of our King's victory over sin and Satan and death on our behalf. Kaya po, Lord's Day po, celebration po. Ang linggo po, celebration. Di ka pa natutuwa? Kaya isipin mo, every Sunday celebration. Ang paborito mo ay yung birthday mo, mas maganda po yung linggo. Ito po isang celebration po. Ito po, sineselebrate mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Sineselebrate mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. We celebrate triumph not just on Easter Sunday, but every Sunday. Ini-enjoy po natin yon. Amen? So, Sunday is a day of celebration. Amen? Parang hindi kayo nag-enjoy eh. So, tayo pong lahat tumayo.
Panginoon, ang ay po na pag-aralan ugad is a constant reminder para po sa aming lahat. To remember the Sabbath day and to keep it holy. Panginoon, ito po ay hindi para po sa iyong benepisyo. In fact, in the first place, ito po ay for our benefits. Sapagkat nais mo na sa amin pong pagsamba, sa araw ng aming pong pagdalo, nais mo na katagpuin ang bawat isa po sa amin. Sapagkat mayroon kang nais gawin ugad. Nais mo, Panginoon, na kami ay palakasin. Nais mo na kami ay katagpuin sa bawat pangangailangan po namin. Nais mo, Panginoon, na kami ay palakasin. Nais mo, Panginoon, na i-restore ang lahat ng bagay na nawala sa amin. So Lord, dalahin ko po sa iyo. Ang regalong ito, huwag po nawa naming iwalang halaga. Huwag nawa namin itong sayangin, kundi tulungan mo po kami, Panginoon. Banal ni Espiritu, tulungan mo po kami ng lahat ng ito ay gawin po namin na isang opportunity sa buhay po namin. Lord, kailangan po namin ang iyong gabay. Yes, napakaraming mga obstacle sa aming pagdalo sa simbahan. Madalas kami ay hinadlangan ng kaaway. Madalas ang iyong mga anak ay hinihinder, hinadlangan ng maraming mga obstacle na inilalagay ng demonyo sa aming harapan. But Lord, have mercy on us. Give us strength to overcome all the obstacles, O God. Upang sa gayon, kami ay makadalo sa pagsamba po sa iyo. Sapagkat dito po, sa bahay-sambahan, dito po sa aming worship center, O God, ang iyong presensya ay nandito, Panginoon. Ikaw ay nangungusap po sa amin. Sa sama-sama po namin pagsamba, sa sama-sama po namin na pag-aaral, pagkikinig ng iyong salita. Kami, Panginoon, ay pinagpapala po ninyo. Kayo, Panginoon, ay gumagawa at kumikilos sa buhay po namin. So Lord, dalahin ko po sa iyo. Tulungan mo ang bawat anak mo. Lord, hallelujah. Naiigrab po namin, samantalain po namin ang bawat opportunity ito. Lord, bigyan mo po kami ng kagalakan. Hindi lamang sasamantalin para po sa isang bagay, kundi sasamantalin po namin dahil po our hearts, O God, ang puso po namin ay nananabik po sa iyo. Hindi lamang kami dadalo for the material matter, for the material things, O God, that we need. But higit sa lahat, pananabikan po namin ang pagdalo, Panginoon, sapat ang presensya mo, Panginoon, ay langit para po sa amin. Ang presensya mo, Panginoon, ay nagbibigay ng lakas para po sa amin. So Lord, kagalakan po namin ang sumamba. Kagalakan po namin ang magpuri po sa iyo. Our life, O God, is to worship you. Our life, O God, is to exalt your name. Our life, O God, hallelujah, is to obey you. So Lord, ito po lagi ang ilagay mo sa puso po namin. Lord God, na hindi lamang po kami mabubuhay para po sa sarili lamang po namin, kundi para rin po sa iyo. Lord, salamat po, purihin po kayo. Lord, pagpalain mo ang lahat na nakasama ko po sa gabing ito. Bless them, O God. Strengthen them, O God. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Balik po yung worship tempo natin sa pagsamba po. Hello. Amen po. Isang palakpak po para sa Panginoon. So, maraming salamat Pastor Ruben sa pag-challenge sa bawat isa sa amin sa kahalagaan po ng Sabbath Day. Para po sa mga katulad kong dairy farmers,
may mga alternative po tayo sa linggo. Mayroon po tayong care group. So wala po tayong dahilan para hindi makasamba. Kada Sabado po, mayroon po tayo sa GOR. Tama? Sabado rin? Tuesday pala. Sa Sabado po, sa Winton, sa Presbytery at sa Woodlands, Saturday din po. So, at sa Invercargill, Sabado din po. So, mayroon din Thursday. So, pwede po tayong makapunta doon para magpuri sa ating Panginoon. So, hilingin po natin, we will ask Pastor Larry to lead for the closing prayer and benediction. Then, closing song. After that. Amen. Oh, it's working. Father, thank you for what you're doing in our hearts and our lives. Father, thank you for leading us and guiding us in your path of righteousness. Father, thank you for every person here tonight. We just speak your blessing over them. We speak your wholeness over them. If they need healing, we speak your healing over them. Lord, thank you. You know each heart here. You know each life here. You know the desires. You know the needs. You know the wants. And we know because we are your children that you will meet those in every way. As we seek to serve you, as we seek to put you first in everything that we do. Father, thank you for each one here. Father, I just bless them now in Jesus' name. Father, bless their going out and their coming in. Bless their standing up and their sitting down. Bless the words of their mouth and the works of their hands. In Jesus' name, amen.